Hello guys, Nardino TV again and we are back again with another video. So, magsusundo ko ngayon sa boss ko pero habang tayo ay nasa biyahe, magkwentuhan tayo guys. Okay? So, last November 21 guys, merong announcement si Justin Trudeau, no? And this is regarding dun sa tax break at saka dun sa working Canadian rebate. Yan. So, yung changes na yan guys is magte-take effect daw ng December 14 at maglalas hanggang February 15. So, ano ba yung mga changes na yan, no? Para dun sa tax break guys, ihihinto daw muna nila or ipopos nila pansamantala yung pagkuha nila ng GST or yung HST, right? Dito po sa British Columbia guys, dalawa ang tax namin. So, meron kaming PST at meron kaming GST, right? Ang GST namin dito guys nasa 5%. Okay? Dito po sa British Columbia. And bawat provinces po, iba't iba ng rate when it comes to taxes. Yan. So, ang ibig lang po sabihin nun, kung bibili kami ng goods worth $100, hindi na po namin kailangan magbayad ng another 5% for the GST which is $5. Parang ganon. So and may mga items lang po na mag-take effect yung rules na yan. Okay? Medyo nakikita ko dun sa mga list ng mga items is kinda necessity, no? At saka kinda related din kasi mag-holiday, no? So, kasama po dyan guys yung sa pagkain daw, no? Yung sa groceries at saka yung dun sa restaurant, no? Siguro nga kasi mag-holiday, siguro may mga family na magse-celebrate sa mga restaurant, so makikinabang po sila diyan. Okay, tapos yung mga gamit para sa mga bata. Alam naman natin guys, mahal yung mga yan, no? Tsaka yung mga children's toys, books. So hindi po lalagyan niya ng GST. And para po syempre sa ating mga adult, di ba? Yung napaka-importante po sa atin, alak. Joke lang po, no? So, yung beer and wine, tatanggalin din daw po nila ng GST yan. Right? And, pati rin po sa entertainment, yung mga toys ng mga bata, yung mga game console, guys. So, kung kayo ay mahilig kayo sa games, yan, or yung sa mga gaming console, so, kasama din daw po yan sa tatanggal ng temporary GST, right? So hindi nila tataksan muna for the next coming 2 months. Yan. So, yan yung ano guys, yan yung balita about sa tax break. Yung isa naman guys, yung sa working Canadian rebate, ang ibig sabihin nun guys, kung yung kinita nyo last 2023 ay umabot ng 150,000 Canadian dollars, makakakuha daw kayo ng 250 CAD, right? At makukuha niyo yan guys summer next year. Yan. So yan daw po yung mga makukuha natin, sabi ni Justin Trudeau, starting December 14 and hanggang February 15. Ngayon guys, sa social media guys, nakikita ko na halo-halo yung reaksyon, di ba? Mixed emotion sila sa changes na yan, no? Merong ibang natuwa, meron namang hindi, di ba? Para po sa akin, right? Personal ko lang po to, no? Na perspective ko lang at saka yung tingin ko lang din, right? Kasi guys, wala pa ako sa tamang posisyon, no? Para talaga mag-comment about it. Kasi yung iba sinasabi na this is related sa nalalapit na eleksyon. Kasi guys, by next year, October, magkakaroon po dito ng eleksyon. Right? So, sinasabi po nila na kaya daw may mga changes na ganyan is dahil nililigawan daw po ni Justin Trudeau ang mga masa o yung mga tao para sa nalalapit na eleksyon. Okay, so kung yun man ang target guys, sabi ko nga, PR pa lang po kami dito, so hindi pa kami makakaboto. 'Di ba? So
kung ganun ang perspective, ang talagang may rights na mag-comment dyan is yung mga taong boboto by next year. Diba? Which is yung mga Canadian citizen po dito. Okay? And kung ganun nga yan, guys, hindi naman na po yan bago, kasi sa Philippines din naman po, at siguro kahit sa ibang bansa nangyayari din naman po yan, di ba? Sa Philippines, pag malapit na ang eleksyon, ang daming nangyayari sa paligid, di ba? Maraming roadworks, di ba? Or may mga program ang ating mga politician, di ba? Kumbaga, nililigawan kasi nila yung mga tao, guys, para sa nalalapit na eleksyon. So hindi na bago, di ba? So ngayon, para lang po sa akin, bilang isang PR pa lang dito sa Canada, wala po kaming ibang pwedeng gawin kung hindi tanggapin, di ba? Hindi naman yata pwede na kung ayaw mo dahil hindi ka pabor doon kay Justin Trudeau, sabihin mo sa Walmart or kung nga saan na huwag tanggalin ng GST. Hindi naman pwede yon, guys, kasi I think it's a mandatory rule para sa lahat, di ba? But again, removing the politics behind it, ang tingin ko lang na dapat gawin sa mga PR na katulad ko o yung mga non-citizen is magpasalamat, di ba? Thank you kasi, di ba? Tanggal din yan sa ano natin, sa gastos. Pero sabi nga ng iba, madali lang daw yan bawiin sa ibang mga factor. Again, hindi po ako expert sa side na yan. So, wala po akong maiko-comment about that, right? Pero kung yun man nga na, 'di ba? Kung yun talaga ang target nila, this is for the preparation sa nalalapit na eleksyon, well, hindi naman na po yan bago. Meron naman ganyan talaga kahit saan, 'di ba? So, that's the only thing that we can do, yung sa mga non-citizen, is to accept, tanggapin at magpasalamat, 'di ba? Yun. Tsaka guys, wala talaga akong hilig when it comes to politics, no. It's not that hindi ako aware. Yun lang, hindi ko, wala akong drive to research about it, 'di ba? Yung kumbaga to dig deeper, no. Katulad ng mga ginagawa ko when it comes to Buhay Canada, 'di ba? So, kung ito man is related sa election, sa politics, well, again, I don't know kung magiging topic ko siya in the future, no. But anyhow, panoorin nyo guys yung vlog ni Kuya Puto about this one. Yan, napaka-substantial nung comment niya doon, guys, na okay naman yung mga changes na to, right? Yung sa tax, yung sa rebate and everything. Pero mas maganda pa sana at mas may impact sana kung ang pinagtuunan ng pansin is like yung property tax, 'di ba? Yung mga ganyan o yung mga student loan, 'di ba? So talagang long-term effect, parang ganun lang, 'di ba? So panoorin niyo 'yan, guys. Very substantial yung comment doon ni Kuya Puto. Panoorin niyo na lang. Okay? So yun lang, guys. Na-discuss ko lang sa inyo about that one kasi talagang kinda hot topic din yan for this week, no? Okay? So thank you again, guys, for watching and see you again on my next video. Peace.